And Mayor, alam niyo ho, ang dami na hong kaso ng mga kasama. Lahat kinakasuhan, kaliwat kanan. Ako siguro ang kaso ko na 3, 4 meron na. Yung pong dalawang negosyo kong kahit pa paano meron po akong pinagtutuan ng negosyo, parehong isinara. Parehong isinara. Nang walang batayan. Ako, kaya ko. Kaya namin labanan dahil walang batayan yung pagsara nila. Paano yung tao? 100 po ang natanggal dun sa isang kumpanya. Yung isang kumpanya matatanggal 700. Krisis nga ngayon eh. Yung isang kumpanya na maraming matatanggal na mga empleyado, investor lang ho ako doon. Nagkataon lang, hinihalal akong presidente as one of the minority investors. Ngayon, damay na din. So sabi ko, Mayor, kailangan tayong magkaisa, magtulungan kasi yung mga kasama natin, kinakasuhan. At alam niya, maski pala siya meron siyang negosyong sinara doon sa Davao. At narinig natin doon sa kanyang talumpati, yung mga negosyante ginigipit pag nakitang nakadikit sa kanya. And pangatlo, yung itigil nila yung pamumulitika nila. Itong ginagawa nila kay Inday Sara, tingnan nyo, nagsasalita ang Malacanang. Sabi nila, itigil nyo na yung politika. May krisis tayo, magtulong-tulong tayo. Sino bang nauna? Di ba itong kaso nila ng impeachment kay VP Inday Sara? Kung ang gusto ng Pangulo ay katahimikan, kung ang gusto ng Pangulo ay walang gulo, ipatigil niya yan. Huwag niyang sabihin na independent ang Congress. Tao niya lahat ng mga yan. Ayaw nga mag-impeach ng mga congressman eh. Natatakot din sila eh. Diba? Dalawa, takot sila na alam nilang mananalo si Inday Sara at pag nag-impeach sila, delikado sila sa 2028. Ang pangalawang din takot nila, pag nanalo si Inday Sara, lalo't nakikit yung mga nagnakaw, alam din nila, lagot sila sa 2028. Ngayon, yung ginagawa kay VP Inday Sara, naglabas na daw COA with finality disallowed. Oh, sige, disallowed. Nasa COA pa yan eh. Ang natitirang pondo dyan, 73 million na kailangan niyang ayusin. Kailangan niyang i-justify pa o mag-appeal pa siya tungkol dito. Ito ho, ikikwento ko sa inyo. Buksan nyo, may mga cellphone kayo, nakikita ko. I-google ninyo ang COA, Commission on Audit. Number 1, Department of Agriculture, suspended, disallowed, 8.5 billion. May investigasyon ba? May narinig ba tayo? Wala. Yung pong Department of Health, 10.5 billion. May narinig ba ho tayo? May investigasyon? May natanggal? Wala. Nakalagay po doon sa COA findings sa Department of Health, almost 150 million ang nag-expire na gamot or about to expire. Binili, hindi dinidistribute, mag-expire. 150 million. Talo pa nga yung pondong iniimbestigahan nila kay Bipinday. O, pangatlo, Department of Public Works and Highways, 17 billion pesos. Pagdating nyo po sa Department of Energy, may problema tayo ngayon sa langis, may problema tayo sa ating mga petrolyo, sa crudo. Charges, hindi ko alam kung anong detalye, basta nakalagay sa COA charges, 186 billion pesos. Wala tayong naririnig. Pero si Inday, dahil kalaban, gigibain. Dahil si Inday, takot sila, gigibain. Yan ang politika. The highest rated official as of now is Vice President Inday Sara Duterte. Mataas kay Pangulong BBM, mataas sa Senate President, mataas sa Chief Justice, mataas sa Speaker of the House. And yet, itong apat na to, wala. Siya iniimbestigahan. Magkano ang confidential funds ng Pangulo taon-taon? 4.5 billion. Sabi nila, 11 billion. Inubos. Ano ba? 11 days. 11 million, 11 days. I-compute nyo. 4.5 billion divided by 365 days. 12 million a day. Ano batayan yun? Nagagalit kayo pero tingnan ninyo, dali-dali naman. Diyan sa COA report. At pang-apat ho, yung problema natin sa ngayon, may kinakaharap tayong krisis. Anong ginagawa nila? Nagbigay na tayo ng emergency power sa presidente. Ang sabi natin sa presidente, gawin mo na yung dapat mong gawin. Ang presyo ng kerosene at LPG, triple. Di ba? Nag-triple. O magkano lang ibinawas ngayon? 3 piso, 8 piso? Magkano po ba?
O magkano ang binawas lang dito sa excise tax na pinayagan. Pero the President is given the powers now para ibagsak lahat ng presyo. Huwag payagan ang pagtaas ng mga presyo. Ginagamit niya ba? Ayun o, simpleng solusyon. Magkano ang nalagay na pondo sa bawat distrito ng isang congressman? 1.5 billion pesos for each district. Sige o, huwag nating kunin lahat. Kalahati lang. 750 million. Baka may proyekto naman din kailangan. At kailangan din naman natin yung mga proyektong yan. Kahit na yung 30-40% dyan na uuwi sa korupsyon. Alam naman natin yun. Nakita na natin sa flood control. Eh yung 200 bilyon, malaki ang maitutulong para maibsan ang problema ng mga drivers. Ano hong ibig kong sabihin? Ngayon, nagrarally ngayon. Ang mga driver tuloy-tuloy. Pagtaas ng krudo, presyo madali, ang bilis. Pero pagka ang driver magtataas, wala. Ang batas, hindi sila pinapayagan, dadaan sila sa mahabang proseso. Binawi pa. Meron ng proposal si Erice, sabi niya, magkaroon ng direct subsidy. I-cap sa 70 pesos. Huwag na ho yun. Baka sabihin pa, tatamaan yung mga mayayaman. Yung mga mahihirap na lang. If I'm not mistaken, we have about, hindi ako sigurado dito I think mga sa private, yung public pala transport. Hindi ako sigurado, but I will check the data. Ayoko na muna sabihin yung numero. Pero kung bibigyan nila ng direct subsidy, ang mga taong yun, pwedeng i-cap sa 70 pesos. I-subsidize na 70 pesos, aabutin ang gobyerno na mga 10 bilyon kada buwan. Kung kukunin mo ang kalahati ng ibinigay mo sa mga congressman na 400 bilyon, 200 bilyon, at least meron kang 20 months, 20 buwan na masasubsidize mo ang ating mga pasahero, ang ating mga driver, at ang presyo ng bilihin hindi tataas. Dahil direkta na merong koneksyon yung mga delivery trucks tungkol dito. Yun lang ang tricycle driver, jeepney driver, yung mga nagpapasada, UB Express, yung mga nagdi-deliver na utility, yan yung bigyan nila ng pagtugon. Bigyan nila ng subsidyo. Malaki ang may tutulong. Ginagawa ba nila? Hindi. Alright, magre-react tayo dito mga kababayan sa mga statement ni Congressman or ni former Congressman Mike Defensor patungkol nga po dito sa sinabi niyang ginigipit mga kababayan yung mga negosyante no na dumidikit kay Mayor Basti Duterte at pati na rin po siya no at si Mayor Duterte, Mayor Basti ay naisara na or napasara mga kababayan yung kanilang mga negosyo no patungkol dito sa kanilang nga pong paglaban di umano sa gobyerno, kaya ginigipit daw po sila at itong kay Congressman na Defensor yung dalawang business niya na kung saan ay sinabi niya na minority investor lang naman daw siya doon mga kababayan pero pinasara no at maraming mga tao na naapektuhan no sa pagsara kasi yung first company niya ay nasa hundreds na mga empleyado ang mawawalan or nawalan ng trabaho at yung isa pa ay nasa 700 mga kababayan. So malaking epekto to mga kababayan no na mawalan ng trabaho yung mga tao lalo na ngayon na crisis mga kababayan ay talagang doble pasakit din no. Doble hirap yung kanilang nararanasan ngayon no taggutom dahil crisis at walan pa sila ng trabaho. Kaya sabi ni dating Congressman Mike Defensor kung siya lang daw po yung naapektuhan ay kaya naman po nila no at sa kanyang pamilya kaya nilang ipagtanggol at ipaglaban no yung negosyo pero yung inalala niya yung concern niya yung mga tauhan na nawalan ng trabaho na wala ng income no lalo na ngayon ay crisis pa naman mga kababayan. So siguro dahil nga po to sa politika mga kababayan dahil napaka-critical din po no ni dating Congressman Mike Defensor dito sa lalo na sa usaping corruption no sa flood control ay talagang napaka ano siya dito mga kababayan no critic siya dito sa ginagawang pagnanakaw mga kababayan lalo na po ay tumulong po siya dito sa mga sundalo no na dating tauhan ni Saldico. Isa dito si dating Congressman Mike Defensor na tumulong dito sa kanilang paglantad mga kababayan sa pag-expose no doon sa mga nangyayari noon sa mga deliveries na mga mali-malitang pera kaya siguro ay binalikan no
sa aking opinion itong si Congressman or dating Congressman Mike Defensor, kaya yung kanyang mga negosyo ay naapektuhan, no? Same way dito kay Mayor Basti Duterte, dahil yung negosyo daw po niya ay nasarado rin, mga kababayan. So talagang ganito po kadumi yung laro ng politika, mga kababayan, pati yung negosyo ay nadadamay na, no? Dahil dito sa politics. At kawawa dito yung mga tao, mga kababayan, yung mga nagtrabaho na hindi naman sila parte dito, no? Pero sila yung unang naapektuhan, lalo na ngayon crisis, ay nawalan po sila ng hanap buhay, mga kababayan. Samantalang ito nga pong sinabi niya na talagang sinisingle out nila itong kay VP Sara, yung confidential funds ni VP Sara, dahil tanging siya lang yung inimbestigahan ng Kongreso, no? At itong mga ibang ahensya ng gobyerno na kung saan ay napakalaki yung kanilang budget, mga kababayan, na suspend or na disallow din ng COA, hindi po sila inimbestigahan. At particularly dito yung Department of Agriculture na meron pong suspended or suspension, no? Or disallowance din. Nasa 8.5 billion yung kanilang budget dito, mga kababayan, na call out ng COA. Pati itong Department of Health merong 10.5 billion na kung saan ay 150 million dito ay patungkol doon sa mga gamot na expired at mag-i-expired na, no? Kaya sabi ni dating Congressman na Mike Defensor, mas malaki pa ito, 150 million, kaysa confidential funds na kay VP Sara na 125 million lang. At meron pang DPWH na nasa 17 billion daw po, no? At itong Department of Energy na merong 186 billion daw, mga kababayan, na charges, pero hindi po naka-specify doon kung ano tong mga charges na ito. Pero nakalagay daw doon sa website, no, ng COA itong mga ito, mga kababayan. So pwede rin po nating i-research to sa COA, no, itong mga notice of disallowance din, no, ng Commission on Audit, mga kababayan. At para po sa aking opinion dito, no, at napakaliwanag din naman, mga kababayan, talaga na itong investigation nila, itong confidential funds at kung ano pang issue na binato kay VP Sara ay talagang politika ang dahilan, at gusto nila talagang ma-impeach itong si VP Sara, mga kababayan, para hindi na po siya makatakbo sa 2028 presidential election. Yun po yung pinakamalinaw dyan, no? At I doubt kung talagang ma-impeach si VP Sara do pagdating naman dito sa Senado, no? Kasi parang wala ata silang numbers talaga doon, mga kababayan, no? At knowing na consistent si VP Sara sa mga survey na siya yung pinaka nangunguna, no, sa mga presidential sa 2028, at ito pang mga survey ng trust at approval rating, mga kababayan, ng mga top government officials, ay si VP Sara yung pinaka may mataas doon na trust and approval rating, no, kumpara doon sa mga iba pang mga top government officials gaya po ng kay President BBM at kay Senate President Soto, kay House Speaker Bogie D, at kay Chief Justice, no, na kung saan mas mataas talaga yung kay VP Sara, mga kababayan, pagdating sa trust and approval ratings, no. At yan pa lang ay siguro mag-isip-isip na po yung mga politiko, lalo dito sa Senado, mga kababayan, lalo na yung may mga ambisyon sa 2028 onwards, no, kasi talagang alanganin sila kung i-impeach nila si VP Sara pagdating ng 2028 na nangunguna si VP Sara, mga kababayan, at baka daw po sila ay balikan or kung ano man. Pero hindi naman po ganun yung ugali ni VP Sara, mga kababayan. Hindi po siya vindictive, no, unlike doon sa mga ibang politiko na talagang nanggigipit ng mga kalaban, mga kababayan, sa politika. Kaya si VP Sara, umamin naman po siya na hindi po siya ganung klaseng tao, no. Yung kanyang prioridad yung mga kapakanan ng mga taong bayan, no, hindi yung kanilang sariling agenda, no. At talagang makikita naman natin at nakikita ko rin, no, na ganun sila magtrabaho, no, sa Davao. Kahit tanungin mo yung mga constituents sa Davao, talagang mahal na mahal nila yung mga Duterte dahil talagang nagserbisyo naman sila ng tama, mga kababayan, doon. At yun po yung hindi nakikita ng mga kalaban nila sa politika, itong mga anti-Duterte, no. Hindi po nila alam yan. Dami nilang mga pinangbabatong issue, pero yung mga taga Davao mismo yung alam nila yan doon kung paano magtrabaho yung mga Duterte. Kaya hanggang ngayon ay talagang hindi po sila matalo-talo doon sa Davao, dahil talagang nagtrabaho po sila para sa tao, hindi para sa kanilang personal na agenda, no. Hindi po silang payaman dahil dyan sa politikan na iyan. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, sa mga statement, no, ni former Congressman Mike Defensor patungkol nga po dito sa panggigipit umano, no, dito sa kanilang mga negosyo, at concern niya lang dito yung mga tauhan na nawala ng trabaho, no, dahil dito. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.